Love Serye TV. To Love and Forget. Tunghayan na po natin ang huling bahagi. Nasa labas pa lamang sila, ay batid na niyang marami ng bisitang dumating dahil sa iba't ibang mamahaling uri ng sasakyang nakahilera sa labas ng mansyon. Personal siyang pinasundo ni Achilles sa family driver ng mga ito para makapunta sa pagtitipon na nakalaan para kay Hem. Pero tumanggi siya at nakiusap kay Alexa na samahan siya nito sa party. Wala siyang lakas ng loob upang magpunta na mag-isa, and she was thankful that hindi siya pinahindian ng kaibigan. Buong paghangang pinagmasdan ni Riley ang malaki, maganda at nakakalula sa karangiang tahanan ng mga Chavez. Nabatid niyang tirahan na rin ang pinakamamahal niyang pamangkin. Mula sa garahe ng villa, ay natanong ng mga mata niya ang iba't ibang uri ng mamahaling sasakyang kabilang naroon ang kotse ni Achilles. Natuon ang pansin niya sa entrada ng mansyon na halatang sinadya ang pagkakabukas upang malayang makapasok ang mga panauhin. Narinig din niya mula sa loob ang malakas na halakhak ng mga babae at lalaki, maging ang ingay ng mga batang naglalaro marahil. "Shall we?" Untag ni Alexa. "Huwag na lang kaya tayong tumuloy," aniya sa nag-aalalang tinig. "What? Nahihibang ka na ba? Nandito na tayo. Pero kasi, sweetie, you are here for him, hindi para sa ibang tao. Pamangkin mo ang bata at ikaw ang kinikilalang ina mula nang isilang si Hem, kaya nararapat lang na tumuloy tayo. But I'm not sure if he still needs me." Mahina ngunit umabot iyon sa pandinig ni Alexa. Pinisil nito ang kamay niya at sinabing, "Yes, Hem needs you more than anyone in this party. Thanks. Thanks for what? Halika na." Kinakabahan man ay nagpatangay labang si Riley nang igiya siya papasok ni Alexa. Isang kasambahay ay nagturo sa kanila sa kinaroroonan ng ibang mga bisita. Nasa likod sa malawak na hardin. Malayo pa lang siya ay natanaw niya na ang pamangkin kung saan ay masaya nakikipaglaro sa ibang mga bata. Tama nga ang hinuha niya kanina. Maraming bisita ang naroon at wala siyang kilala sa mga ito maliban kay Achilles na may kasamang maganda at sopistikadang babaeng nakalingkis sa mga braso nito. Nakangiti habang nakikipag-usap sa mga bisita. Humigpit ang pagkakahawak niya sa palad ni Alexa na tila doon kumukuha ng lakas upang hindi mabuwal. Kaagad naman nasundan ng tingin ng kaibigan ang paningin niya. "Is that Emmy? Do you know her?" Tanong na wika niya. Hindi pinahalatang apektado sa nakita. "Well, yes. Sikat siyang modelo, hindi lang dito sa Pilipinas and..." Nag-aalalang tumingin ito sa kanya. "And Achilles' ex-fiancé na napabalitang sumama sa ibang lalaki." "I see." Walang emosyon tugon niya. But her heart was breaking into billion pieces, thinking that Achilles and the woman got back together. Kaya ba ito wala ng pakialam sa kanya? Kaya ba pinasundo lang siya sa driver kesa sa ito mismo ang sumundo sa kanya? Pakiramdam ni Riley ay tinutusok ng punyal ang kaliwang bahagi ng dibdib niya sa sakit na nadarama niya. At ano nga ba ang dapat niyang asahan mula rito? "Hey, are you alright?" "Oo naman," mabilis niyang sagot, pero ang totoo ay naghihirap ang kalooban niya. Nagkaroon ng lambong ang magkabilang gilid ng mga mata niya, pero sinikap niyang pigilan ang mga luhang nais mamalisbis buhat doon. "Mommy!" Malakas at matilis na tawag ni Hem na kumuha sa atensyon ng mga kalaro, maging sa mga panauhin na naroroon. Patakbo itong yumakap sa kanya. "Mommy, what took you so long?" Anito nang humiwalay sa pagkakayakap sa kanya. "I'm sorry, honey. Na-traffic lang kami sa daan, my dear." Si Alexa na ang sumagot. Kung bakit kasi bigla siyang nauutal at hindi malaman ang sasabihin. "I miss you so much, Mommy. I thought hindi mo na ako love." "Oh, honey, that's not true. Mahal na mahal ka ni Mommy, okay?" Niyakap niya ng mahigpit ang pamangkin. "I miss you so much, my baby. So much." Doon ay tuluyan na niyang hindi napigilan ang sariling emosyon. Humiwalay siya sa pagkakayakap kay Hem, saka tumayo at lumapit ang mga batang kalaro ni Hem. "Halika na, laro na tayo." Yakag pa ng isang batang lalaki. Tumingin muna sa kanya si Hem na tila hinihingi ang permisyon niya. "It's okay. Makipaglaro ka na ulit sa kanila." "Thanks, Mom." Yumakap muli ito sa kanya bago patakbong hinabol ang mga kalaro. "I'm glad you came, pare." Si Achilles na hindi niya namalay nakalapit na sa kanila. Nakipagkamay pa ito kay Alexa. Mabilis niyang pinahid ang mga luha sa sulok ng mga mata. "No, thanks, Achilles, but I'm just a chaperone here."
Nakuha naman ni Achilles ang nais nitong tukuyin. His eyes locked on hers na lalong nagpabilis ng kabog ng dibdib niya. Hey, I'm Emmy Gomez. Pleased to meet you. Alexa, the pleasure is mine. Nakipagkamay din ito sa mga babae. And this beautiful lady here is Hem's mom, Rayleigh. Formal na pagpapakilala ni Alexa sa kanya. Oh, I'm glad to meet you in person. Humiwalay ito sa pagkakalingkis sa braso ni Achilles, saka yumakap sa kanya. Don't worry, I'll take good care of Hem. Dagdag pa nito. Hindi na alagain si Hem, kaya hindi ka mahihirapan. Aniya ang mga mata ay nakatuon kay Achilles, bagamat hindi nagsasalita ay nagtatagi sa mga bagang. I can see that. Si Emmy na muling yumakap sa braso ni Achilles, na tila ba takot na takot itong agawin niya ang lalaki buhat dito. Look who's here. Oh, lala. Rayleigh, finally nakilala rin kita ng personal. I'm Trev, the handsomer of the family, but you can call me Trebs. Sabi ng lalaking bagong dating, nakalahad ng kamay sa ere at nakapaskil ang matamis na ngiti sa mga labi. Alam niyang hindi ito nagbibiro na sabihin nitong gwapo ito dahil physically ay napakagandang lalaki ni Trev, pero mas gwapo pa rin sa paningin niya si Achilles. Hindi ko na pala kailangang magpakilala pa. Pabirong aniya na tinanggap ang palad ng lalaki. Sa sulok ng mga mata niya, she saw how Emmy rolled his eyes in dislike. Hindi mo siya mabobola. Si Alexa. Come on, Alexa, I'm just trying to be nice with her. Magkakilala kayo? Na-amuse na tanong niya kay Alexa. We were old friends way back in college and currently living in the same subdivision. Si Trev ang sumagot. By the way, Tina is looking for you. Si Achilles na umagaw sa atensyon ng pinsan. What? Pati ba dito inimbitahan mong witch na yon? At sinong witch na tinutukoy mo? Mula sa likod ni Trev ay sumulpot buhat doon ng isang babaeng nakasuot ng salamin sa mata na pinarisan ng itim na business attire. Mukha itong istriktang prinsipal. Napakamot ng sariling batok si Trev. Tina, my dear, I'm glad you're here. Hindi ka mukhang masaya na makita ako rito. Well, I'm not happy to see you here either. Seryosong sagot ng babae na hindi makikita ng anumang emosyon ng tinig. She was the one who organized this party for us. Si Achilles, and I'm really so grateful for that. Thank you, Tina. I'm just doing my job, sir. How about, let's have a drink, guys? It was Trev's idea. Nakinawayan ang waiter na nagsiserve ng wine. Mr. and Mrs. Lynn are here already, Achilles. They were waiting for you. Okay, lead me to them. Saad ni Achilles. Ang mga mata ay tumititig muna sa kanya bago sumunod kay Tina, pero kaagad niyang iniiwas ang paningin. Ayaw niyang makita kung gaano kalapit ang katawan ni Achilles sa katawan ng babaeng kasama. Sinundan na lamang niya ito ng tingin. Nakaangkla pa rin sa braso nito si Emmy, at nasasaktan siya sa nakikita. Kung hindi nagkabalikan ng dalawa, ay bakit hinahayaan ni Achilles na lumingkis dito ang babae? Kahit nasa harapan siya ng mga ito, ni hindi man lamang nito sinasaway si Emmy. Tampalasan. Isa lang ang natitiyak ni Rayleigh. Nagkakaigihan na muli ang dating magkasintahan. Paano naman siya? Gano'n na lang ba yun? Tuluyan bang kinalimutan ni Achilles ang anumang namagitan sa kanilang dalawa? Hindi na ba siya nito mahal kagaya ng inaakala niya? Baliwala na ba siya rito? Naninikip ang dibdib niya na isipin ang mga bagay na yon. Lalo siyang nasasaktan sa kaalamang wala nang pakialam si Achilles sa kanya dahil bumalik na sa piling nito si Emmy. Gustong mag-init ng sulok ng kanyang mga mata, pero abot-abot ang pagpipigil niyang huwag maluha. Hindi siya pwedeng maging emosyonal. Naririto siya hindi para kay Achilles. Pagkos naririto siya para sa kanyang pamangkin. Para kay Hem. Mommy, come with me. I'll take you to Lola. She wants to meet you. Si Hem na inabot ang palad niya pagkatapos ay hinila malapit sa matandang babae na matamang nakatingin sa kanilang gawi. Kinakabahang nagpatangay na lamang siya sa munting bata. Lola, siya po si Mami Rayleigh, ang pinakamagandang mami sa balat ng lupa. I believe you, Apo. Napakaganda ng Mami Rayleigh mo. Nakangiting sabi ng may edad na babae na sa tansya niya ay mahigit 50 na ang edad pero mababakas pa rin ang aking kagandahan noong kabataan nito. Magandang hapon po, ma'am. Maraming salamat din po sa imbitasyon. I should be the one thanking you, Iha. Lumapit ang ginang sa kanya saka yumakap sa kanya na ikinagulat niya. Thank you for everything, Iha. For taking good care of our grandson and for raising him into a good one. It's my job to look after him, ma'am. And I love him so much. I know, Iha. Are you really? Isang magandang babae
at lumapit sa kanila. I'm Karen, Achilles' younger sister and Hem's aunt. I'm so happy to meet you. Yumakap din ito sa kanya that even surprised her. Ang ganda-ganda mo pala sa personal, Ate Riley. Oh, would you mind if I call you ate? Nag-aatubili ito. Huh? No, I mean it's alright. Oh great, thanks ate. Yumakap muli ito sa kanya. Alright, I'll leave you two alone. My friends are here too. Halika na nga baby boy. Binuhat ni Karen si Hem patungo sa mga kaibigan nito. Pagpasensyahan mo na si Karen iha. Solong babae kasi kaya sabik na magkaroon ng kapatid na babae. Wala po yun ma'am. Please call me tita. And you can call me tito as well. Sabi naman ng may edad na lalaki na humalik sa ginang. I'm sorry darling if I took so long. Hindi na ako tinantanan ng mga kasosyo ng anak mo sa trabaho. Imagine, this is a party for our grandchild and yet, pati mga business associate ni Achilles ay naririto para makilala ang bata. Mahabang pagpaliwanag ng Ginoo sa may bahay nito. That's right darling, ang ginang na humalik sa mga labi ng esposo. Natutuwa siya sa mag-asawa at sa pagiging sweet ng mga ito sa isa't isa. She could imagine herself and Achilles when they'll both reach the same age, like his parents. Would they be as sweet as them? Napangiti siya pero agad ding napawi ng mapatingin sa gawin ni Achilles at Emmy. Wala na nga pala siyang dapat pangarapin. All those dreams she had have already vanished. Wala na siyang puwang sa puso ni Achilles. Or baka naman wala na talaga mula noon. But he told her many times that he loved her, didn't he? Iha, katulad ng mahal kong may bahay, masaya ako at makakapunta ka sa pagtitipong ito para sa apo namin. And I do hope that this won't be the first and last time we'll be seeing you. You are always welcome here, Iha. We would like you to live with us, Iha, para hindi na kayo magkalayo ni Hem. We all knew how much he meant to you, and ganun din ang bata, but of course, wala kaming karapatang pangunahan ng desisyon mo. Dagdag pa ng ginang. Maraming salamat po. Nararamdaman niya ang sinseridad mula sa mag-asawa. Maiwan ka muna namin, Iha. Please don't hesitate to drink and eat anything. Okay? Sige po. Nakangiting sagot niya. Naupo siya sa bandang sulok nang makaalis ang mag-asawa. Humingi na rin siya ng isang basong tubig mula sa waitress. Hanggat maaari ay ayaw niyang uminom ng kahit anong inumin na may halong alkohol. Baka makasama pa iyon sa pinagbubuntis niya. Isa pa ay sumasama na rin ang pakiramdam niya. Is it true? Nagkabalikan na raw sina Achilles at Emmy? Narinig niya sabi ng isa sa mga babaeng bisita. Nasa likod lamang siya ng mga ito. I've heard the same. Panigunda pa ng isa. According to the source, they are planning for their wedding as well. It came from another voice. How lucky bitch. Halos magkapanabay na bulalas ng tatlo. Oh God, muntik na niyang mabitawan ng hawak-hawak niyang baso ng tubig sa mga narinig niyang iyon. Kung ganon, ay tama nga ang hinala niya. Achilles and that woman named Emmy are getting married, and she was just a pastime. Ganon ba yun? Iyon bang ang papel niya sa buhay ni Achilles? Ngayon bumalik na si Emmy sa buhay nito ay basura na lang siya. Napahawak siya sa sariling bibig. Sumama na talaga ang pakiramdam niya. She scanned the whole place and looked for Alexa, but her friends has nowhere to find. Nagsimula na ring manggilid ang masaganang butil ng mga luha sa magkabilang sulok ng kanyang mga mata. Sumabay sa nararamdaman niyang pagduduwal. Pinagpapasalamat niyang may nakapagturo sa kanya kung saan siya makakatagpo ng toilet. Na masiguro niyang siya lamang mag-isang nasa loob ng banyo, ay doon niya binuhos sa mga luhang kanina pa niya pinipigil. Naninikip ang dibdib niya. Nasasaktan siya at pakiwari niya, pinagsasaksak ng pinakamatalim na punyal ang puso niya sa sobrang sakit na nararamdaman. How could he be so ruthless? Kinuha na nito si Hem mula sa kanya at ngayon naman ay nalaman niyang ikakasal na ito sa ibang babae. Damn him, ang kapal na mukha. Ang lakas ng loob na sabihin sa kanyang pananagutan nito ang mga nangyari sa kanila sa yate, sa bahay niya at sa Japan when he fucked her many times and endlessly. Na tila wala ng umaga pa, at wala siya naman nagawa. Eto siya, tanga na niniwala, nagpauto sa mga sinabi nito sa kanya. Kailangan na niyang lisanin ang party bago pa tuluyang madulog ang puso niya. Kinuha niya mula sa bag ang telepono upang tawagan si Alexa, pero hindi sumasagot ang kaibigan. Umiiyak na nag-book na lamang siya ng taxi. Nang bahagyang mahimasmasa na inayos niya ang sarili sa harap ng malaking salamin, saka nagmamadali siyang lumabas ng toilet room, pero napatda siya sa nasaksihan ng mga mata. Seeing Achilles kissing another woman crush her heart and soul. Walang kasing sakit.
Halos patakbo niyang nilampasan sa living area ng mansyon sina Achilles at Emmy, na magkadikit pa rin ng mga labi. Rayleigh! Narinig pa niyang tawag ni Achilles sa pangalan niya, pero hindi siya nag-abalang lingunin ito. Nagtuloy-tuloy siya sa labas ng mansyon hanggang sa matanaw niya ang taxi. Achilles was so pissed when he saw Emmy at the party. Buong akala niya ay malinaw na sa babae na wala na itong babalikan pa, na wala na itong aasahan pa mula sa kanya, that he could never love her back like what he used to do before. May iba nang nagmamayari ng puso niya, and that person is the only woman he wanted to be with him for the rest of his life and beyond. He can't engage with her. He can't nag Emmy in front of many guests dahil ayaw niyang masira ang party na nilaan niya para kay Hem. Kilala niyang babae at ugaling mayroon ito. Nakatitiyak siyang magwawala ito sa pagtitipon, oras na sawayin niya ito sa pagdikit-dikit sa kanya. Pero mali yata ang naging desisyon niyang hayaan na lamang ang babae. Dahil mula nang dumating si Rayleigh sa party at hindi na siya nito tinantanan. Kahit saan siya pumunta ay nakabuntot ang babae. She even spreading the fake news that they were both back together. God knows how much he wanted to rid of her at ipapakaladkad sa mga gwardya pero hindi siya bastos na tao para gawin yon, lalo pa sa mismong party ng anak niya. And some of his business partners and associates were at the party. He saw Rayleigh talking to his parents and he really wanted to join them but Mr. and Mrs. Lim were there having a chit-chat with him. Well, it's not that he can't leave the guest alone. Nawiwili lang siyang pagmasa ng mga magulang na masaya nakikipag-usap sa babaeng mahal na mahal niya. At nang maiwan mag-isa si Rayleigh, ay naglakas siya ng loob na lapitan ito. But his mobile suddenly rang. Sinagot niya iyon pero kaagad din niyang pinatay. Nang huli at sinundan niya sa loob ng dalaga pero pumasok ito sa restroom. He was patiently waiting for her at the living area as he would like to apologize for being an ass. He wanted to make it up with her and to ask her to marry him. Alam din ng Diyos kung gaano niya ito kamahal at kung gaano siya nahihirapan sa tuwing tinitikis niya itong huwag pansinin at baliwalain. He was about to follow her in the toilet room when Emmy found him and approached him. Lihim siyang nagpatiimbagang. I've been looking for you, babe. Emmy placed her hand around his nape and acted to kiss him, but Achilles hissed in dislike as he pushed her away from him. What's wrong with you, Emmy? Can't you see? Walang tayo. We can't be together again. Not anymore. So will you please stop it? Is that because of that bitch? I am better than her, Achilles. The anger registered in her face. No one is better than my woman. Not even you who knew nothing but to flirt with random guys in town. That's not true. Oh, so you thought I didn't know that you were also flirted with my business partner, Mr. Reyes. And he bedded you many times, huh? Perhaps Andy found out that he wasn't the only man in your life. That's why he decided to dump you. Am I right? Namula ang mukha ni Emmy. Marahil ay dahil sa katotohanan ng tinura niya o dahil marahil sa kahihiyan. Pero kaagad ding nakabawi ng matanaw ang papalabas sa Rayleigh. You are right, Achilles. Naging maamo ang anyo nito. Maniwala ka sa hindi, isa sa mga pinagsisisihan kong iniwanan kita. Past is past. Emmy, hindi na natin maibabalik yon. And to tell you the truth, I didn't love you the way I love Rayleigh. What had happened between us was over, so just please move on. I understand, Achilles. I'll go ahead. But will you just let me hug you for the last time? May himig na pagsusumamong wika ng babae. Huminga ng malalim si Achilles. Pagkatapos ay tumango. Emmy was just asking for a goodbye hugs and nothing wrong with it, right? But that was, he thought. Nang makalapit ito sa kanya ay bigla na lamang siya nitong hinalikan sa mga labi. He pushed her away but it was too late. Rayleigh, his beloved woman, saw them already. Tinawag niya ang pangalan nito but she didn't even bother to look at him. Nagtuloy-tuloy itong lumabas ng mansyon at sumakay ng taxi. Nagmamadali siyang bumalik sa loob ng mansyon upang kunin ang susi ng sasakyan. Kailangan niyang habulin ang babae at magpaliwanag dito. I expect you to leave this place immediately. Galit na baling niya kay Emmy. Tinatawagan niya ang numero ni Rayleigh pero hindi niya makontak ang dalaga. Ipinagpapasalamat ni Achilles na nagpahatid dito sa taxi driver sa bahay nito. Nagmamadali siyang bumaba ng kotse at sinundan ng babae. Tinatawag niya ito pero tila hindi siya nito naririnig. Achilles had no choice but to break the door para makapasok sa loob. Nagmamadaling pumanhik sa taas at doon sa kwarto nito nadatnan si Rayleigh.
nakahiga sa kama at tahimik na lumuluha habang nakatingin sa kisame. His heart was breaking into million pieces as he saw her in that state. Waring-wala ito sa sarili at hindi siya naririnig at nakikita. Lumuluha lamang ito. Lumapit siya rito. Ang sunod niyang ginawa ay inalalayan niya itong makaupo sa kama, saka dinala sa mga bisig. My God, Rayleigh. Talk to me, sweetheart. Talk to me, baby. Achilles? Yes, baby, it's me. Tila ito napaso na tinulak si Achilles palayo, pagkatapos ay bumangon mula sa kama at lumayo sa lalaki. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Baby, I followed you. Tinatawag kita but you aren't responding to me. Umalis ka na. Baka hinahanap ka na ni Emmy. Sweetheart, walang namamagitan sa amin ng babaeng yon. She's your fiancé. She was not anymore. You've kissed her. She kissed me. I didn't kiss her. Pagtatamang depensa ni Achilles. Pareho lang yon. No, baby. It's not the same. I don't love her. Ikaw ang mahal ko. Please believe me. Mahal na mahal kita, really. Gusto nang maniwala ng puso niya, pero natatakot siyang baka dinadaya na naman siya nito. Hindi ako naniniwala. Akmang lalapit si Achilles sa kanya nang pigilan niya ito. Huwag kang lalapit. My God, baby. I know you're jealous pero wala ka naman dapat na ipagselos dahil walang kami ni Emmy. Ikaw ang gusto ko, ang mahal ko and only you that I want to spend the rest of my life with. The woman whom I want to sleep with every night at makasama paggising ko sa umaga. Ikaw yun, Rayleigh. Ikaw lang ang babaeng gugustuhin ko at pipiliin ko. Suminghot siya. Mahal na mahal din kita, Achilles. Ikaw lang din ang lalaking mamahalin ko habang buhay pero she broke down into tears again. Pero ano, baby? Bakit palagi ka na lang lumalayo sa akin? She cried even more. Oh God, please don't cry, honey. Akamang lalapit ito sa kanya pero pinigilan niya ito. Stay where you are. Rayleigh, mahal kita at mahal mo rin ako. Wala akong nakikitang dahilan para pigilan mo ang nararamdaman mo para sa akin. May dahilan, Achilles. I already forgive you for not telling me about him, baby. I understand your feelings. You were scared and it's reasonable. Lalo lamang siyang naiyak sa tinurang iyon ni Achilles. Hirap na ang kalooban niya sa guilt na dinadala niya sa kanyang dibdib. I tried to kill you, Achilles. Aniya sa tila nahihirapan tinig. You what? You heard me right. Ang pagkikita natin sa yate wasn't just an accident. Nagkataon lang na may mga kriminal na naroroon and took me with them. Well, ano nga bang kaibahan ko sa mga yon? Baby, those guys captured me and they even tried to rape me and kill me after. Pero nakalitas ako at natakasan ko sila. I fell down from the boat at nabagok. Marahil ang ulo ko, kaya nagkaroon ako ng partial amnesia. That's when you found me, I suppose. Si Achilles ay naiwang tila amused na pinagmamasan ng pagtatapat ng dalaga. At nang bumalik ang mga alaala ko, I tried to kill you pero hindi ko kayang gawin yon sa maniwala ka sa hindi. Because I have loved you since then. And I still love you, Achilles. Maniwala ka. Tuluyan na siyang napahagulhol sa iyak. Baby, I believe you, sweetheart. Ang mahalaga ay buhay ako and my love for you didn't change at all. Tuluyan na itong nakalapit sa kanya. Ang sunod nitong ginawa ay kinulong siya sa mga bisig nito. Pero pinagtangkaan ko ang buhay mo. I thought, pumiyok siya. I thought you were the one na nanakit sa damdamin ni Ate Yen. But I was wrong, and I have no idea that time. I'm doing that. She cried even more. I'm sorry, Achilles. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko kung nagawa ko ang humagulhol siya. Sweetheart, it's alright, okay? You are forgiven now. I'm sorry. Mahigpit at buong pagmamahal na niyakap siya ni Achilles. Let it go, sweetheart. I know you'll be never doing that such thing. But I almost did. And I'm glad and thankful for that because if you didn't attempt to kill me, I will never get the chance to meet you and him. I owe that you, baby. Hinalikan nito ang noo niya. Achilles, I love you so much. I know and I love you more, baby. So much. He then cupped her face in his both hands and kissed her lips passionately. They were catching for their breath when Achilles stopped kissing her. Ang sunod nitong ginawa ay lumuhod sa harapan niya. Rayleigh, will you be my wife and live with me for another 50 years of our lives? Inabot nito buhat sa bulsa ang maliit na kahon. Pagkatapos ikinuha mula sa loob niyon ang diamanteng singsing. Rayleigh gasped in glee. Yes, she responded with delight. Achilles placed the ring in her finger as he kissed it. He then stood up and claimed her lips. I love you, my sweet Rayleigh.
We love you too. I love you and him so much, baby. She smiled at him and cleared her throat. We are having a big family already. She touched her abdomen. Are you? She responded with a smile as she simultaneously nodded her head. Achilles carried her with happiness. Pinupog din niya ito ng halik. Thank you, God. Thank you, thank you. He looked up and screamed in bliss. I can explain my happiness, baby. And this is all because of you, Rayleigh. You are my happiness, my love, and my everything. You can put me down now, my love, she said as she bit her lower lip. Sure, my love. Marahan siyang nilapag ni Achilles sa gitna ng kama. Pagkatapos ay kaagad din itong pumaibabaw sa kanya. Would you mind, baby? He started to unbutton his top. I don't mind it at all, my love. Besides, I miss you. I miss you so much. Deep inside me, Achilles. Tugon niya. Kusa niyang pinaghiwalay ang mga hita. Ang sunod niyang ginawa ay kinagat ang hindi naman mariin ang ibabang labi ni Achilles. Make love with me. I want to feel you inside me. Yes, Mrs. Chavez, yes. He unbuckled his belt and let his lance sprang in as he rapidly ripped off her panties. I've missed you so much, baby, and I can promise you to go slow. Take me in the way you want, my love. He reached for his and kissed him as Achilles kissed her back. Ang sunod na naganap ay ang paglangit-ngit ng kama kasabay ng pagpapalitan nila ng mga ungol. Maraming salamat po sa pagbasa at pagsubaybay ng aming storya. Maraming salamat sa paghihintay sa mga bahagi at naway nagtulot ito ng malaming ang wakas ng ating kwento. Sa napakaraming pagkakataon ay dadalahin tayo ng tadhana upang makilala ang mga taong karapat-dapat nating makasama habang buhay, tulad ni Rayleigh at Achilles. Hindi man sinasadya, pero pinagtagpo ng tadhana ang kanilang mga landas. At ngayon nga ay bubuo sila ng pamilya at magkakaroon ng walang hanggang kasiyahan. Nawa ang kwento nila ay nagdulot sa atin ng inspirasyon at bagong pag-asa sa buhay. Patuloy niyo po kami samahan sa mga paparating pa naming kwento sa channel na ito. Sa lahat ng masugid natin taga-subaybay, maraming pong salamat sa matyagang paghihintay sa mga bahagi ng kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.